Kidlat News Updates. Mga balita ngayon, KKK nanguna sa protesta kontra umano'y korupsyon sa infrastructure projects ng gobyerno. 78 taong gulang na negosyante nasagip sa kidnap for ransom, 11 arestado. HVI sa Bulacan timbog, 748,000 pesos na shabu at baril nasamsam. Ako po si Cesar Sorian para ihatid ang mga nangunang balita sa buong kapuluan ngayon. Nagprotesta ngayong Sabado, Setyembre 13, ang grupong Kalayaan kontra Korupsyon o KKK at iba pang progresibong organisasyon sa People Power Monument sa Quezon City bilang pagtutol sa umano'y malawakang korupsyon sa mga infrastructure at flood control projects ng gobyerno. Mariin nilang kinikwestiyon ang paggamit ng bilyong-bilyong pisong pondo sa mga proyektong sinasabing overpriced, hindi natatapos at hindi nakikinabang ang publiko. Hiniling ng grupo na ilaan na lamang ang pondo sa edukasyon, kalusugan at social services na mas nangangailangan ng suporta. Matagumpay na nailigtas ng PNP Anti-Kidnapping Group o AKG ang isang 78 anyos na negosyante na dinukot sa C3 Road, Quezon City noong Setyembre 2. Hiningan siya ng ransom na 150 million pesos. Na-rescue ang biktima noong Setyembre 11 sa isang bangko sa Quezon City, kung saan tinangkang mag-withdraw ng 3 million to 8 million pesos. Naaresto ang 3 sospek sa mismong operasyon. Kasunod nito, 8 pang sospek ang inaresto sa follow-up operations, kabilang ang 3 dating miyembro ng Philippine Marines. Aabot na sa 11 sospek ang nahuli. Natunto ng mga otoridad ang hideout sa Laurel, Batangas. Wala namang natamong pisikal na pinsala ang biktima, ngunit inirekomenda ang psychological counseling. Ayon sa DILG, pera ang tanging motibo ng krimen. Patuloy ang investigasyon para sa utak ng pagdukot at iba pang kasabwat. Naaresto ang isang high-value individual na si alias Ed, 42, sa ikinasang bypass operation noong Setyembre 12, 2025 bandang alas 5:30 ng hapon sa Barangay Manggahan, Santa Maria, Bulacan. Nasamsam sa sospek ang 110 gramo ng hinihinalang shabu na nagkakahalaga ng 748,000 pesos, 2 mark money, isang caliber 22 na baril, magazines, 2 bala at isang itim na belt bag. Kakasuhan ng sospek sa paglabag sa Republic Act 9165 o ang Comprehensive Dangerous Drugs Act of 2002 at Republic Act 10591 o ang Firearms and Ammunition Regulations Act. Para sa Kidlat News Channel, ito si JP Adaw, nag-uulat. Ako po si Cesar Sorian, kasama nyo sa bawat pagputo ng balita.